Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, ngayong ika-4 na linggo ng Hunyo, ginugunita ang National Poison Prevention Week. Layo nitong may taas ang kamalayan ng mga publiko ukol sa poison prevention na maaring makuha sa bahay, eskwelahan, trabaho at iba pa. At upang mas maunawaan natin ang kahalagahan ng National Poison Prevention Week, ating makakasama ang isang toxicologist mula Region 1 Medical Center. Walang iba kundi si Dr. Christine Joy Morante. Masanta si Kabusan, Dr. Christine, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning po, ma'am. Good morning po sa ating viewers po. Oo. Doc Christine, unang-una, ano po ba ang kahalagahan ng National Poison Prevention Week at ano ang tema ngayong taon? Ang National Poison Prevention Week ay isang linggong selebrasyon na kung saan ito ay ginaganap tuwing huling linggo ng buwan ng Hunyo. Kada taon, ito ay tinataas natin ang kamalayan or awareness para sa pag-iwas ng poison or lason sa ating komunidad, lalo na sa ating tahanan, bahay or workplace at sa ating kapaligiran. Yun po. At ang ating tema po ngayong taon ay ang tungo sa kaligtasan ng kalusugan at kapaligiran, dinggin ang panawagan. Wow! Sa anong paraan nagiging poisonous ang isang bagay at nakakalason sa katawan, Doc? Actually po, ang lason po ay isang sangkap na kung saan, kung ito ay nahigop, nainom, or nalanghap, or naipahid sa katawan, maaari po itong magkaroon ng chemical reaction na pwedeng magresulta sa mapinsalang epekto po sa ating katawan. Meron din po bang mga halimbawa ng poison, Doc? Yes, marami po tayong halimbawa. Actually, gaya lang po ito ng 3 states of matter, yung tinatawag nating solid, liquid at gas. Pag sinabing solid, lahat po ng vitamins, tablets, or mga medications, pwede rin po sa mga pagkain, mga cosmetics na ginagamit po sa ating katawan. Pag sinabi naman po nating liquid, ito po yung mga kagaya ng mga alcohol, example, yung isopropyl alcohol. Pwede rin po yung mga alak na sobra. Pwede rin po yung mga insecticide or pesticide po. At for the gas, example naman po nito ay ang carbon monoxide na nakikita rin po sa nakukuha sa tambutso ng mga cars. And last po yung examples naman po natin ay ang venom. Ang venom na pwede pong makuha sa injection or kagat ng ahas or sa stings ng mga jellyfish or sa mga spiders po. Yun po ang mga examples po niya. So marami rin palang mga klase ng mga lason. Pero Doc, paano ito maiwasan at ano ang first aid sa mga ito? So, tatandaan po natin na lahat po ng bagay ay pwedeng maging lason, lalo na kung ito ay nagamit sa maling paraan, sa dami ng iyong na-ingest, at kung maling tao ang gumamit ng isang bagay na po yon. Ang tatandaan po natin, kung hindi po natin alam kung ano ang mga chemical or isang bagay na nasa harapan mo, stop and ask first. Tapos po, regarding naman po sa mga nabibili po nating mga chemicals, dapat po mini-maintain lang po natin siya sa original container. Pero kung hindi naman po natin ma-maintain, dapat po maglagay tayo po ng label para madali pong ma-identify ng mga tao kung ano po yung karga ng bottles na po yun. Sa susunod naman po, siguraduhin po natin lahat na nang ginagamit natin sa bahay, lalo yung mga cosmetics or mga toothpaste, kasi yun po ang most common na na-encounter namin sa emergency room ng Region 1. Dapat po nakatago po sila at hindi maaabot ng bata. Sa Region 1 Medical Center, ano ang top 3 na referrals o sanhi ng pagbisita sa ER o kaya rason ng admission, Doc? Actually, sa adult or 19 years old pataas, ang number 1 po dyan lagi is yung snake bite. Yes. Tapos pangalawa po na na-encounter po namin doon ay ang drug overdose at chemical ingestion. Ito po yung mga actually intentional. Pangatlo rin po na na-encounter namin ay ang alcohol intoxication po. Sa mga bata naman po, ang na-encounter po namin, number 1, snake bite pa rin po. Pangalawa po ang chemical ingestion pero unintentional. At ang pangatlo naman po ay jellyfish sting po. Okay. Doc, ano yung alcohol intoxication? Kapag nasobrahan yung alak, nakakalason? Yes, opo. Lagi nating tatandaan, lahat po ng sobra ay hindi maganda. Ano ang mga aktibidad o programa ninyo ngayong National Poison Prevention Week? Sa
marami po kaming different lineup ng aming activities. Number 1, nandyan po ang aming one-day lay forum and lecture po sa San Jacinto National High School. Abangan niyo po kami dyan. We will be having also our infographics po na makikita po ninyo through our Facebook page. Pangatlo naman po yung aming tinatawag naming Talk Stories. Ito ang kwento ko na kung saan i-showcase po namin yung mga kwento ng aming mga survivor na mga patients, kung paano po nila nalagpasan yung pagkalason po nila. And yung pinakahuli po ang aming one-day lay forum ulit po and clean-up drive sa western part ng Pangasinan, sa Sual at Alaminos po. Abangan niyo po kami dyan. Maraming salamat, Doc Christine, at ingat ka palagi. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood po ngayon at patuloy po nating suportahan ang programa ng DOH at ang aming hospital ng Region 1 Medical Center, Public Health Unit, Hospital Epidemiology Center at ng Gender Awareness and Development Program. And lastly, in behalf of our Talks team po, nagpapasalamat po kami sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Tandaan, ligtas ang may alam. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.